Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy natin yung Dalilul Muslim. Pero hindi tayo masyado nag-focus na dun sa yung libro. Kasi Nawaqidul Islam yung tinatalakay. Noon kasi pahapyaw lang na tinalakay yung Nawaqidul Islam. So kunin natin pagkakataon inshallah na matalakay ito ng mas malalim. Sa Nawaqidul Islam may 10. Una, asyirku fi ibadatillah, ang pagtatambal kay Allah. Siyempre ito ay nangyayari sa pagsamba sa iba paliban kay Allah. Either sinasamba mo si Allah at sumasamba ka sa iba paliban kay Allah. Yun nga, katulad sa aya, Ailahum ma'allah, meron bang ibang Diyos na marapat sambahin liban pa kay Allah? O kaya maaaring mangyayari na hindi talaga nila sinasamba si Allah, pero sumasamba sila sa iba paliban kay Allah. Ba yung mga Buddhist, Hindu, yung mga Kristiyano, kapag nagdarasal sila totally sa iba paliban kay Allah. Hindi nga nila kilala si Allah eh. Maring yun ay anyo rin ng shirk. At syempre maaari ding magiging shirk yung iba't iba pang mga anyo ng shirk. Shirk sa pagmamahal, shirk sa pagsunod, at iba't iba pang uri nito. Pangalawang nakid, manju ila bainahu wa bainallahi wasait. Yadu'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu alaihim. Sa sino man daw ang kumuha ng tagapamagitan niya at ni Allah, na dito siya ay nagdarasal, humihiling ng pagpapalapit, at humihiling siya rito ng syafa'ah, pamamagitan, at siya ay nananalig dito. Na mga ito ay, kumbaga, shirk din, pero dito kasi sa pangatlo, o doon sa pangalawa pala, kumbaga, maaring sumasamba siya kay Allah, oo, pero ginagawa niya rin ito. So, sablay pa rin. Meron siyang inilalagay sa pagitan niya at pagitan ni Allah na mga Diyos. Yung mga Kristiyano, kung meron mang halimbawang kumikilala sa Diyos Ama, di kinikilala rin nila yung Diyos Anak at nagdarasal sila in Jesus' name at kung ano-ano pa. May mga parang mga born again yata yun. Parang yung in Jesus' name, ginagamit nila na katulad ng kung paano ginagamit ng mga Muslim yung Bismillah. Lagi nilang sinasambit yun. Kakain in Jesus' name. Magbubukas ng pinto ng bahay in Jesus' name. Magbubukas ng ventilador, lahat. Para nilang ginawang Bismillah. So yung ganun, siyempre maaring ginaya nila sa mga Muslim. O maaaring ginagawa talaga ng mga Kristiyano. Lalong-lalo ng mga Kristiyano nung unang panahon, yung panahon pa ni Isa alayhis salam, at ito yung bakas, kumbaga ng Islam sa kanila, na sinasambit nila ang pangalan sana ni Allah, pero yun nga, pinalitan na lang nila ng pangalan. Hindi nga Jesus yung pronunciation ng iba Jesus. Ganun. Sobrang arte. Number 3, ito yung natapsan natin nung nakaraan. Man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum. Sinong hindi magturing sa mga musyrikin bilang kuffar o kaya ay nagduda kung sila ba ay kuffar o itinuring niyang tama ang kanilang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. So yun ay nakid, nakakawalang bisa sa pagiging Muslim. Siyempre tinatalakay natin ito hindi para maghatol, hindi para maghusga. Ito unang-una ay tinatalakay natin upang mailigtas natin ang ating mga sarili.
at ating pamilya na rin, inshallah. Yung iba, makita man natin ito sa kanila, sa pwede natin silang payuhan, pangaralan, pero hindi tayo maghahatol na kafir nga talaga sila. Liban na lang kung may mga pagkakataon na maaari ka na magkomento tungkol sa kanila, na maaring sila nga ay munafik, maaring sila ay kafir, ganun. Lalo kung meron ka namang otoridad do sa inyong lugar. At iba pa. Pero syempre, yung mga hatol, halimbawa na papatawan sila ng parusang kamatayan, so absolutely wala yun sa ating mga kamay, yun ay nasa pamahalaan lamang ng mga Muslim. Pangapat, na matatalakay natin susunod, man i'taqada anna ghayri hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi. Aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi. Kalladina yufaddiluna hukmu tawagit ala hukmihi. Fahuwa kafir. Sino man ang maniwala na meron pang ibang gabay na mas kumpleto at mas tama liban pa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o maniwala ng hatol ng iba kaysa sa hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga mas pinapaboran nila ang hatol ng mga tawagit, ng mga tagut, na mas papaboran niya ang hukom ng mga ito kaysa sa hukom ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung yung panganib. Kapag ang mga tao ay namumulat, kapag ang mga Muslim ay namumulat sa lipunan na hindi Muslim, so naghahalo-halo na yung kanyang mga ideolohiya na pumapasok sa kanyang isip. So halimbawa niyan, yung tinatawag nga na na liberalization, yung pagiging liberal, yung pagiging malaya sa pag-iisip, na kumbaga ipinakalat ng mga mason sa Europe. Nagsimula ito, o lumaganap ito nung panahon nga panahon ng mga Kastila, mga panahon ni Jose Rizal, ganun. So pinalaganap nila iba't ibang mga ideolohiya. Ang iba may silbi at ang iba walang silbi. Ideolohiya katulad ng kapatiran, katulad ng pagkakapantay-pantay, katulad ng katarungan, panlipunan, may silbi. Pero yung iba wala ng silbi. So minsan ina-adapt yun ng mga Muslim at inakala nila na sila ay nasa mas matuwid na pag-unawa sa relihiyon. Kaya nga ganyan yung mangyayari. Ganyan nangyayari sa mga, marami actually, mga nailalagay sa mga posisyon sa gobyerno, utak kuffar, pero nagpapakilalang Muslim. At openly nagsasalita sila laban sa Islam. Diba? Diyan sa NCMF, marami dyan magsasalita laban sa duwaya. Sabihin nila, hindi sila sang-ayon doon sa ayan na nagpapahintulot si Allah na mag-asawa ang lalaking Muslim ng hanggang 4. Dapat daw isa lang. Ang batas daw na yun ay outdated. Kufur yun. Outdated si Allah, hindi ka ba gago? Kufur yun. Na sasabihin mo yung Quran ay outdated. Hindi maaring magiging outdated ang Quran. Kasi ang Quran, kapahayagan nito ni Allah sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa darating na panahon. Hindi ito magiging outdated. Maaring sabihin mo ito sa iba pang kasulatan na pinalitan ni Allah. Yung Injil o yung Torah, maaari nating masabi outdated kasi totoo naman. Sila ay mansukh sa kahulugan na abrogated. Pero hindi pwedeng sasabihin ito sa Quran. Na yun nga, yung katulad yung kanina. So yung number 4, actually related dito sa isa't isa. At madali ring makakabisado. Yung una, shirk. Yung pangalawa, pagkuha ng tagapamagitan. Pangatlo, yung paniniwala o hindi paniniwala na kafir ang mga musyrik. Diba? Ginawa mong tama yung mga musyrik. Pang-apat, ginawa mong mali si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyadu billah. At panlima, ito na rin may kinalaman ito dun sa mga liberal na mga Muslim, mga modern Muslim kuno, moderate Muslim. Man abgada shay'an mimman ja'a bihi
ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi. Sino man daw ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapahayagan o batas, kahit pag ginagawa niya ito. Kahit pag ginagawa niya ito. Kasi nasa puso lang Hindi niya pinapakita ng hayagan yung kanyang pagkamuhi. May babae. Yung asawa niya may 4 na asawa. Pero siya muhing-muhi siya sa ginawa na yun ng kanyang asawa o muhing-muhi siya sa batas na yun ng Islam, maaring yun ay kufur. O hindi siya nakikipaghiwalay sa asawa niya na lalaki. Pero muhing-muhi siya dito. Galit na galit siya dito. Jihad. Jihad. Nandun siya, nagji-jihad, pero galit na galit siya, ayaw na ayaw niya yung jihad. So yun ay maaring kufur din. Yung kamuhian ng anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kung mapapansin nyo dito, sa mga nawakidul Islam, bakit tukoy palagi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kumbaga, bakit tukoy palagi ang pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ba't hindi si Allah yung tinutukoy? Di ba kanina? Sino man ang maniwala na may mas matuwid na gabay kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Number 4 yun. Number 5 ngayon, sino man ang mamuhi sa dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Number 6, man istahza'a bi shay'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sino man daw ang pagtawanan niya, maliitin niya o hamakin niya ang anumang napagtibay na bahagi ng relihiyon na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So laging iniugnay ang nawakidul Islam bilang pagtaliwas sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi relihiyon ni Allah? Bakit sa kanya iniugnay? Bakit kaya? Ikaw malikot ang isip dito So iniugnay ang mga ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nga napapabilang tayo sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magkaiba yung numbering dyan sa libro Siyam lang yung binanggit dyan Di ba siyam lang? Pero ito yung binabanggit natin yung mas common na bilang 10. So kasi nabibilang tayo sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang dahilan. Anyway, pareho naman. Kapag sinabing relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, edi relihiyon din yun ni Allah. Kapag sinabi syariah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariah din yun ni Allah. Nabibilang tayo sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at para ma-distinguish tayo, syempre, sa naunang mga ummah. Sa naunang mga ummah. Kasi limbawa niyan, limbawa sa ummah na lang ni Isa alayhis salam, diba? So magkakaroon tayo ng paniniwala halimbawa na ang Injil ay outdated na. Katulad na binanggit ko kanina. Walang problema. Tama. Ang Injil ay outdated na. Kasi mansukh na ito, abrogated na. Kasi nabibilang tayo sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong pakialam sa Biblia. Hindi natin yung pinanghahawakan bilang syariah, batas. Hindi natin yung pinanghahawakan bilang pagkukunan natin ng mga paniniwala. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ang Quran ay outdated. Kumaga, mas magbibigay tayo ng iba yung pagpapahalaga sa Quran, sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil tayo ay nabibilang sa kanyang ummah. Yun ang dahilan. Para maging specific. Kasi kung sasabihin natin, halimbawa doon sa number 4, balikan natin number 4, sino man ang maniwala na meron pang ibang gabay na mas matuwid kaysa sa gabay ni Allah. Okay? So pag sinabi mong gabay ni Allah, maaring ito unang-una magkakaroon ng maling siyaka, maling connotation. Gabay ni Allah yung tawfik. Pero tinutukoy dito na gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tawfik. Sharia.
batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano sasamba, ano ang paniniwalaan sa mga pinaniniwalaan sa Islam, sa akida natin, yun. Ngayon din sa number 5, halimbawa, kung sasabihin natin, man abgada shay'an mimma ja'a bihi Allah. Hindi pwede kasi hindi naman si Allah yung may dala ng relihiyon eh. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon din, kumbaga sasabihin natin, sino man ang mamuhi sa anumang bahagi ng relihiyon ni Allah. So masyadong malawak yun. Actually, saklaw din ito pati relihiyon ni Adan. Ngayon, kung ganun ang sasabihin, isipin ng tao, tatanggapin natin lahat. Bilang bahagi ng relihiyon ni Allah. Pero hindi, ang tatanggapin natin talaga yung relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong kamumuhian sa anumang isinabatas sa relihiyon na ito. Kaya nga 'di ba nilinaw natin do sa sira, yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tahannuth, yung pananatili sa kuweba upang sumamba bago siya naging propeta. Hindi yun isinabatas sa Islam, hindi bahagi ng kanyang sunnah. Nilinaw natin yun kasi baka yung kambal uli maghanap dito ng kuweba, tatambay doon para sumamba sa Ramadan. Tataka tayong kambal, wala nang buong Ramadan wala. Wala sila rito buong Ramadan, yung pala nandun sa kuweba. Sa pag-aakala, sample lang yun sa pag-aakala na bahagi ng Islam yung yung tahannuth, yung pagtambay sa kuweba. Pero hindi nga. Ito yung dahilan kung bakit specifically tinutukoy ang anumang bagay dito iniugnay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensahe na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tayo ay kabilang sa kanyang ummah. Kasi pang-anim nga, yun nga, yung sino man ang maliitin niya o pagtawanan niya, hamakin ang anumang bahagi ng relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tawabuhu o ikabuhu. So bukod doon sa paghamak niya sa anumang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung paghamak niya, pagmamaliit niya sa gantimpala nito, at parusa na tukoy sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay mapanganib, ito ay nakid. Mamaliitin mo yung gantimpala. At syempre hindi naman ito yung yung kumbaga hindi na-appreciate kasi ng tao yung yung gantimpala. Halimbawa sa unahan ng saf. Yung mga Muslim kunwari nagbibigayan, o ikaw na diyan, sige. Pangmamaliit yun sa gantimpala. Pero kumbaga ginagawa niya lang yun na wala namang ganitong layunin, na minamaliit yung relihiyon, hindi niya lang talaga alam. O gusto nila magpakitang tao, kunwari mapagbigay siya. Maring hindi pa siya nahuhulog dito. Pero kung ayaw niya talaga pumunta sa unahan ng saf, kasi hindi siya naniniwala na may gantimpala rito na malaki, o maring nandito na siya. Magkaiba yung hindi niya alam sa hindi naniniwala. Magkaiba yung hindi niya alam na may reward pala na malaki doon sa hindi naniniwala na may reward pala na malaki. Yung isa, hindi pa dumating sa kanya yung kaalaman, hindi niya alam. Yung isa, nasa kanya na yung kaalaman pero tinanggihan niya. Ito yung number 6. Yung hinahamak niya ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya yung anumang napagtibay dito na gantimpala o parusa. Number 7, sihir sa lamangka. Lahat na ito ng sihir. Pangkukulam, yung magic, as in magic na maaring may kaugnayan na karunungang itim dito. Panggagayuma, kasi may kinalaman din yun sa sihir o sa salamangka. Isang uri rin, itinuturing ang panggagayuma na isang uri rin ng pangkukulam. Yung panggagayuma. Siyempre kabaligtaran ng panggagayuma, meron din yung dudulutin ng tao na kamuhian ng tao ang kanyang asawa o iba pa. Katulad ng di ba nabanggit do sa aya, yung kinaharot at marot,
na nagtuturo sila sa mga tao ng sihir na yufarriqu bainal mar'i wa zawji, na naghihiwalay sa pagitan ng lalaki at ng kanyang asawa, sa pagitan ng tao at ng kanyang asawa. So ito yun, lahat yun ay napapaloob sa sihir. At number 8, at yung ano pala, yung mga anting-anting, agimat, doon din pala, napapaloob din yun sa sihir. Number 8, mudaharatul musyrikina wa muawanatuhum alal muslimin. Ang pagtulong sa mga musyrik at ang pakikipagtulungan sa kanila laban sa mga Muslim. Kung ito na yun, yung pagtatraidor sa mga Muslim. Pagtatraidor sa mga Muslim. Bawa, yung PNP naghahanap ng may kapitan, may hepe ng police station, kailangan niyang ma-promote. Para ma-promote siya, kailangan niyang makahuli ng terorista. O merong ilalaglag yung SPAG, yung Salam Police Advocacy Group. Meron sila papangalanan. Eto si Isa Ugali, may may record to. Pwede nyo na tirahin to. Pag mahuli mo yan, kapitan, magiging major ka na. So yun, ganun yun. Sample lang yun. Sample lang yun na maaring ipapahamak ng Muslim ang kanyang kapwa Muslim. At nangyayari lagi ito. Actually, mas nakakatakot nga ito kaysa sa kalaban, yung merong traidor. Nangyari yan sa Afghanistan, sa Iraq, doon sa gera nung panahon ni Erap, sa pagitan ng MILF tsaka ni Erap, may traidor palagi. Kaya malaki yung yung parusa. Actually, kung may mahuhuli na traidor sa mga Muslim, pwede siyang patawan ng parusang kamatayan. Katulad lang din sa mga bansang kuffar. Pinapatawan nila ng parusang kamatayan yung mga traidor. High treason ang tawag doon. Pinapatawan nila ng parusang kamatayan. Siyempre, kung makikipagtulungan ka lang sa kuffar, sa kabutihan naman, walang problema. Pero makikipagtulungan ka sa kuffar laban sa Muslim, malaking problema yun. Ba't mo gagawin yun? At madalas, siyempre, nasa mapanganib na kalagayan dito, masyado nang nakadikit sa kuffar. Mga politiko, mga nag-aambisyon na makakuha ng impluensya sa mga nasa may kapangyarihan o nasa kapangyarihan, mga pulis, AFP o kung ano-ano, maaaring ilalaglag tayo ng mga yun para lang sa barya. Maaaring tayong ilalaglag dahil lang sa barya. Pero yun nga, yung natalakay natin dati, yung si Ibn Balta'a, yung sumulat siya sa mga kamag-anak niya sa Makkah, na parating na yung mga Muslim, sa salakay na yung mga Muslim kasi nasira na yung Treaty of Hudaybiyah. Parang ganun, yung pagtatraidor. Siyempre, pinatawad siya ni Propeta Muhammad SAW dahil napaliwanag naman niya yung kanyang sarili. At siyempre, na-intercept naman yung kanyang sulat. Hindi ito talaga nakarating ng Makkah. Hindi ito nakarating ng Makkah. Siyempre, kung magkakaroon pa ng ibang hatol dito, yung mga qadi o yung mga pinuno ng mga Muslim, pwede rin naman. Kasi yun, special lang yun na kaso ni Ibn Balta'a. Pero kung sa iba pang pagkakataon, merong Muslim na magtatraidor sa mga Muslim, syempre napapaloob na ito sa mga hukom na maaring ang pinuno ay magkakaroon ng yung ta'zir. Yung ta'zir, ito yung yung kapangyarihan ng pinunong Muslim na magpataw ng parusa ayon sa kanyang pananaw na pinaka nararapat. Halimbawa ng yung ta'zir, ang ipis? Hindi pala, kala ko ipis. Halimbawa ng ta'zir, yung latigo sa lasinggero, 40 na latigo. Pero nung si Omar bin Khattab radiyallahu anhu napapansin niya yung mga lasenggo pag nilalatigo, parang hindi na hindi na tinatablan. Kaya dinoble niya, ginawa niyang 80. Ginawa niyang 80. Pero noong panahon ni Uthman, naging 40 na naman. Ginawa nilang 40 ulit. Hanggang sa panahon ni Ali.
So yun kasi ay maaring, ayon sa sunnah, syempre sunnah ni Omar, sunnah ng Khulafa o Rashidin. So naunawaan nila na ang paglalatigo ay maaring magkaroon dito ng ta'zir. Maaring may, kumbaga magdedesisyon yung pinuno, dadagdagan ba niya ito, babawasan, o sasamahan pa niya iba pang parusa. Halimbawa, ikukulong, sa pwedeng mangyari yung ganon. So ganon din sa traidor. Ganon din sa traidor. So maaaring may iba pang ipapataw na parusa ang pinuno ng mga Muslim. Number 9, nire-review lang natin ito kasi binabalik-balikan natin ito para tatatak sa ating puso at isip, inshallah. Kasi ngayon, halo-halo na yung laman ng utak ng tao. Parang yung yung na-post ko minsan, yung tungkol doon sa mga personality development, personal development ng mga libro. Uso ngayon yan na yung halimbawa yung mga libro tungkol sa leadership, nahuhumaling din yung mga tao, minsan mga Muslim, nahumaling din dyan, paano maging productive, at iba't iba pang mga libro, iba't iba pang mga topic. Pati si Libay nahuhumaling sa mga ganong libro Hindi naman bawal, pero hindi maganda na yung magpapalalim ang tao sa mga ganong libro. Ni isang libro nga tungkol sa Islam, hindi mo natapos basahin, tapos yung ganong libro, 100 na yung nabasa mo. Anong klaseng pagpapahalaga yun sa relihiyon? Diba? O libro ng sira, binabasa mo, antok na antok ka, pero libro ng kufar, tuwang-tuwa ka pa. Proud ka pa, natapos ko ito libro na to, Pero yung libro ng sira, page 1 pa lang, tulog ka na. Tapos pag tinatanong kita, ba't nabasa mo na ba? Hindi pa, hindi kasi ako palabasa talaga Tapos maya-maya, hindi ko tinutukoy ko Tapos maya-maya may makikita ako, nakapost, natapos niya na raw yung libro na yun, may ganitong quote galing sa kuffar na author. So, yun ay, kumbaga, mapanganib para sa Muslim. Kumbaga, nasasalakay tayo ng digmaang ideolohikal ng mga kuffar. Tapos sasamahan pa nila ng mga filosofiya, yung mga Stoicism, yung mga asceticism, mga Greek tsaka Roman na mga philosophy. Hindi ganun. Yung mga sahaba, hindi naman nila alam yan Pero nasakop ni kalahati ng mundo. Pero ikaw, wala ka pa nga napapatunayan kung sino-sino ng libro kung ano ng libro na yung binabasa mo galing sa kung sino-sino. Tapos sinahangaan mo pa, kesyo, ito magandang libro to kasi author nito, maraming negosyo. Ngayon, nadadala ba niya yung negosyo niya sa paraiso o sa kabilang buhay? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mo binasa yung talang buhay niya. Hindi pwedeng ganun. Yung maaaring mahulog nga yun sana. Yung kanina, yung number 4, baka masakalain niya na mas tamang gabay yun kaysa sa sunnah. Yung mga ganung libro. So mapanganib. Mapanganib yung mga ganun. Lalo na yung ang pinakakinainisan ko talaga sa makabagong panahon, bukod sa mga bading, yung masyadong pagmamahal ng mga tao sa hayop, yung nakakainis. Tawag nila sarili nila ngayon, hindi na pet lover, fur parent. Tapos tawag nila doon sa hayop, fur baby. Baby daw na mabalahibo. Gago. Kung di ka ba gago, yung ginagawa mong baby yung hayop, tapos pag makitungo ka naman sa tao, parang hayop. Yung hayop tinatrato mong baby, pero yung ibang tao tinatrato mong hayop. Yun ang pinaka-nakakainis na ugali. Lalo na tawagin kang demonyo. Magkano ka talaga? Kukulo talaga yung dugo mo. Hindi pwede. Baligtad na Baligtad na masyado ngayon. Tapos yung mga babae, gusto nila sa lalaki ngayon, hindi na maton yung gusto nila. Gusto nila mukhang bading Yung mga K-pop, ganun yung itsura ng mga lalaking gusto nila. Ayaw nila sa yung tipong talaga lalaki na yung matipuno, ayaw na nila yung gusto nila, babading-bading. Sa number 9, reviewin lang natin ngayong araw ito, inshallah. Man i'taqada anna ba'dan nasi yasihu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sino man daw ang mag-akala
na mayroong mga tao na hindi sakop ng Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, ang mga paniniwala na ito may kinalaman sa paniniwala ng mga Muslim. So mayroong mga ligaw na sekta, halimbawa, naniniwala sila na meron silang mga pinuno na sa sobrang banal, hindi na nila kailangan magwudu. Hindi nila kailangan magsala. Matindi yung mga mga maulana nila, matitindi yung inuugnay nilang paniniwala. Yun ay kufur. Hindi pwedeng magsala. Walang pwedeng hindi na kailangan hindi na kailangan magsala o hindi na kailangan magwudu. At meron pang narinig ako nun yung kapag umrah ka na raw o hajj, dahil yung sala sa hajj ay katumbas yung sala sa Makkah. Yung sala sa Makkah ay katumbas ng 100,000 o 500,000 na sala. So kahit hindi ka na raw magsala sa mga susunod na panahon kasi cover na nun lahat eh. Para ka nang nagsala sa buong buhay mo. Para ka nang nagsala sa buong buhay mo. Yung mga meron pa. Nabutan niya na raw yung Laylatul Qadr, kaya sigurado na raw siya sa paraiso. Nung nalaman ko, bading na adik pala. Kasi nabutan na niya yung Laylatul Qadr, okay na magpakagago siya. Nabutan na niya yung Laylatul Qadr eh. Tapos meron pa yung dahil nakapag-hajj na siya, kompleto na niya yung Arkanul Islam, wala na siyang kailangan gawin doon uli. Hindi niya kailangan magsala, hindi niya kailangan. Akala niya minsan nyo lang, pag makumpleto mo na yun, wala na. Game over na, ka na. Tapos ka na sa obligasyon mo. So, dapat mamatay ka na rin para wala ka na talagang obligasyon. Yung problema pag yung tao, nakakagawa ng mga gawaing pagsamba pero wala namang kaalaman. Kumbaga binibigyan niya ng ibang interpretasyon yung mga gawain niya. Kailangan Kaya nga yung kabanalan, hindi to pwedeng angkinin lang ng tao nang walang kaalaman. Dapat may dalil, may sukatan, kumbaga, ng kabanalan. So hindi pwede na may tao na hindi sakop ng Sharia. At panghuli sa nawakid, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wala ya'malu bihi. Ang pagtanggi sa relihiyon ni Allah na hindi niya ito pinag-aaralan at hindi siya nagsasabuhay nito. Ngayon magkaiba ito doon sa number 5. Yung number 5, man abgada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi. Etong number 5, kinamumuhian niya ang isang isinabatas sa Islam kahit pag ginagawa niya ito. So yun pa lang ay maaring nakid o nakakawalang bisa sa kanyang pagiging Muslim. Pero itong number 10, talagang inaayawan niya yung kabuuan ng relihiyon. Yung number 5, may isa lang ayaw niya. Ayaw niya yung duwaya, ayaw niya yung sala, ayaw niya yung zaka, ayaw niya yung jihad. Pero ito lahat ayaw niya. So nilalayuan niya ang relihiyon ni Allah at hindi niya ito pinag-aaralan at hindi niya ito isinasabuhay. Basta Muslim lang siya. Papakilala lang siyang Muslim, tatay, nanay niya Muslim, galing siya sa lahi ng mga Muslim, papakilala pa siyang datu, papakilala pa siyang syarif o salip. Apo daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi naman siya nagsasala. Wala lang, yung pagka-Muslim niya, yabang na lang. Para igagalang siya ng mga tao at katatakutan ng mga tao. Yan, naalala ko na naman yung joke nung yung doktor. Maguindanaon yun na doktor. Sabi niya, ang dami daw problema. Ang problema din sa Mindanao, dami raw moro. Pagpapasok sa ospital, umaastang datu. Nabanggit ko dito nung nakaraan sa inyo. Umaastang datu. Gusto nila unahin sila sa ospital. Pero pagbayaran na, palabas na ng ospital, umaasta ng indigent. ayaw na magbayad. Ang dami ng sinasabi na kesyo walang pera, ganito, ganyan. Samantalang pagpasok, ang yabang-yabang gusto unahin sa ospital. So, yun yung problema. Yung Islam para sa kanila, wala. Panakot na lang eh. Yung pinakanakainis dyan, yung magpapakilalang Muslim, tatakutin ka.
Sarap unahan eh. Tatakutin ka na yung kesyo Moro daw siya, taga-Muslim, o taga-Mindanao, Muslim, ganito, ganyan. Gawin mo na yung pinapagawa ko. Unahin mo na to. Paparepair ng cellphone. Unahin mo to, Muslim ako ha. Sino ka? Gago ka ba? Para unahin kita. Unahin talaga kita eh. Nakakainis yung nakakasira. Kaya tuloy di ba yung may pananaw yung mga kupar na pag Muslim daw palaaway, traidor, may pinanggagalingan eh. may pinag-uugatan, meron din silang kumbaga masamang na experience din sa ilang mga Muslim. Yung masama, nilahat na nila. Nilalahat nila, pero meron talaga. At hindi magandang yung ugali yun. Yung Muslim ka lang sa pangalan o panakot lang. At merong dalawang bagay, mahalagang kaida dalawa, tungkol sa 10 na ito. La farka fi jami'i hadihin nawakid bain al-hazil wal jad wal khaif illa al-mukrah. Walang pinagkaiba kung ang nakagawa ng mga nawakidul Islam na ito ay nagbibiro o sinasadya niya yung bagay na ito o nagawa niya ito dahil sa takot. Lahat yun ay nalalagay sila sa pagkasira ng kanilang pagiging Muslim. So nagbibiro ka man, hindi pwedeng gagawin biro ito. Hindi gagawin biro ito. O kaya sinasadya, o kaya ay dahil sa takot. So yung galing dahil sa takot, sa ilang mga pagkakataon, ito ay magiging shirk nga. Maring magiging shirk. Pero syempre, iba yung mukrah. Illal mukrah, liban na lang sa napilitan. Pero actually, dito sa napilitan, may iba-iba pang antas ito eh. Kung yung bagay na pinipilit sa iyo ay mas mababa, lesser evil, kaysa doon sa gagawin nila sa iyo na mas masahol. Halimbawa, yung katulad na nangyari kay Ammar bin Yasir, so nagsalita siya ng mga salita laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kundi papatayin siya. Ay ginawa na niya, nagsalita na lang siya laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mukrah siya. Pero halimbawa mangyari na yung katulad doon naman sa yung nag-alay ng langaw. Di ba? Yung dalawa sila napadaan sa checkpoint ng kuffar, hindi to panahon ng mga sahaba. Nauna pa. Yung isang kasama niya hindi nag-alay, kaya pinatay. Pero siya nag-alay siya ng langaw. Ang pinagkaiba nila ni Ammar bin Yasir, yung nag-alay na ito ng langaw, meron siyang intention. Kumbaga, kinalulugdan niya rin yung ginawa niya na mag-alay ng langaw. Pero kung halimbawa, yun nga, sa ganung pagkakataon, halimbawa, papatayin ka na, tapos ang ipapagawa sa'yo, kailangan patayin mo tong Muslim na ito, pag di mo pinatay, papatayin ka rin namin. Pantay na, di ba? Pantay yung evil, yung kasamaan. Papatay ka o mapapatay ka. Pero actually, hindi sila pantay, sabi ng ulama. Kung mapapatay ka, shahid ka, inshallah. Pero kung papatay ka, impyerdo ka. E di magpapatay ka na lang sa ganung pagkakataon, inshallah. Iba-iba, depende. Pangalawa, sa una nga, hindi pwede ito gagawing biro o sinasadya o dahil lang sa takot. Pare-pareho lang sila ng hukom. Pangalawa, hadhin nawakid, kulluha min na'dabi ma yakunu khataran. Lahat ng 10 na ito ay pinakamapanganib. Baktaru ma yakunu wukuan, at pinakamaraming mga tao ang nalulugmok dito. Wayajibu alal muslimi an yahdaruha. Marapat sa mga Muslim na pangilaga ng mga ito. Wayakhafu minha ala nafsihi. At katakutan niya ang mga ito unang-una sa kanyang sarili. So ito mga ito pinag-aaralan natin para mailigtas natin ang ating mga sarili. Inshallah. Hindi para maghatol, hindi para manghusga. Hindi tayo katulad ng mga neo-salafi, mga umaastang salafi na mahilig maghatol, manghusga sa iba. Pero yung sarili naman nila, hindi nila inaasikaso. Unahin natin mga sarili bago tayo makapagligtas ng iba o makapagpayo, makapangaral sa iba, inshallah. So tutuloy natin ito, tatalakayin natin yung number 4, inshallah. I-review lang natin ito para mas malinaw, inshallah. So itong kasi,
yun dun sa libro. Marami pang ibang topic doon, pero dito talaga tayo nagtagal sa Nawaqidul Islam. Kasi bihirang natatalakay ito eh. Gusto ng mga tao kasi sa masjid, pag may lecture, topic duwaya. Yung gustong-gusto nila, yung mga duwaya, yung mga buhay ng ibang tao. Pero pag ganito, ayaw nila, alam na nila. Alam na raw nila yung tatalakayin, hindi na kailangan pa ulit-ulit. Hindi pwede eh. Dapat ulit-ulitin. Ha? Hindi naman nila alam. So ito, mainam na, inulit-ulit. Inshallah. Kasi mapanganib ito. So ipagpapalit ba natin, tatalakayin natin to 1 oras, kalahating oras. Tapos naintindihan natin, ipagpapalit pa natin ito sa habang buhay na pananatili sa impyerno. Pagtiisan na natin. Pag-aralan natin ito ng 1 oras. Paminsan-minsan. Kaysa man nandun tayo sa impyerno habang panahon. Okay? Masarap matulog. Pero hindi masarap yung mapunta sa impyerno. So, pwede pagtiisan ito. Inshallah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.